Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, na ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundo gito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang gabang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 1038 ng Ride on Ministry, araw po ng Monday, May 1, 2023, unang araw ng panibagong buwan. Yes, ang Ride on the Ministry, Ride on with Jesus Christ, Ride on His words, Ride on the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa banal na presensya ng ating Panginoon. Mapagmahal at mahabaging Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa buong linggong nagdaan. Maging sa buong magdamag na kami po ay nakapahinga na maluwalhati. Sinasambaga namin sa Espiritu at sa katotohanan, marapatin niyo, O Diyos, na inyong muling buksan ng pintuan ng pagkaunawa sa mga bagay-bagay na nais mo na ipabatid sa amin. Tunghayan mo kami, O Diyos, gabayan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Dulutan niyo kami, Panginoon, ng kagalakan, kapanatagan at kapayapaan. Gayon din ang maayos po nawan na internet at signal upang tuloy-tuloy po, Panginoon, ang daloy ng gawain. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Tayo po ay magpuri sa banal na pangalan ng Panginoon sa pagkakataon na ito. Puso ko iyong sinisiyasa, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Tunay ng pangungusap mo.
magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Nanggagaling sa'yo. Yes, Lord Jesus, salamat po sa dalawang awitin na ito. Gayon din, Panginoon, ang aming pagkilala sa mga kapatid na kung saan ay nag-compose nito at naglapat ng musika. Nawa, Panginoon, ang bawat mensahe ng mga awitin na ito ay nakapagbigay sa amin ng inspiration at kalakasan. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Nanggagaling sa'yo. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito at purihin natin ang Diyos at shout out at good morning po sa bawat isa ating mga karaydon sa ating Panginoon at gayon din happy Labor Day sa lahat. Ngayon po ay holiday. Yes, purihin po natin ang ating Panginoon. At tayo po ay dumako sa ating pagsalusaluhan na mga ilang mga verses, mga kapatid sa Panginoon Diyos, na ito po ay related sa celebration ng Labor Day. At ang ating pong tatalakayin ay it's about glorifying the Lord in whatever we do. Yes. Walhatiin ng Panginoon sa anumang ginagawa natin. Hallelujah, at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Well, ilang mga bagay na ating pong pagtutunan ng pansin. Di nga lingid sa ating kaalaman na ang araw na ito ay natatanging araw upang pagtuno natin ng pansin na ito po ay araw ng paggawa. Yes, Labor Day. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, alam naman natin na ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang may akda ng buhay ng bawat isa. At lahat ng kailangan ng tao sa buong sangkatauhan na ito pinubahid ng Diyos na manglilikha. Pinagkatiwalan niya lahat yan, pati na ang bawat himaymay ng ating katawan. Espiritu at kaluluwa na meron tayo na kailangan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yes.
Diba sa Old Testament ay meron ng siyang nabanggit kabahagi ng Ten Commandments. Yes. Diba lumikha siya? Yes. Sa loob ng ilang mga araw, pero meron siyang natatanging araw na kung saan ay inilaan para ito ay Sabat upang magpahinga at ituon ang lahat sa ating Panginoong Diyos. Yes. At yan ay napakahalaga mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya unang-una na nilikha tayo ng Diyos upang sa ganun ay hindi po tayo mendicant, hindi tayo umaasa lamang sa iba. Nilikha tayo ng Diyos upang tayo ay maging tao na responsable, mabuting katiwala, yes, at gayon din na taglay ang pagiging malikhain. At gayon din ang taglay ang pagiging matapat sa anumang responsibilidad na kanyang ipinagkatiwala. Yes, gayon din ang Diyos na nais niya ang tao na kung saan ay maging responsable at produktibo. Hindi maging tamad. Yes, kundi lahat ng kanyang ipinagkatiwala ay gumagalaw, nagtutulungan sa isa't isa upang sa ganon ay maging productive. Upang sa ganon lahat ng pangangailangan ay matugunan. Well, isa sa problema ng mga bansa-bansa ay merong kinalaman sa employment. Well, maraming problema maging sa relation between the employers and the employees at gayon din ng government kung paano na kung saan lahat ng mamamayan ay merong available na trabaho, merong available na pagkain, lahat ng mga basic na pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay at ang mga iyan ay katungkulan. Malatid sa Panginoon. Well, lahat naman tayo nais natin na mabuhay na marangal. Nais natin na meron tayong disente at sapat na trabaho o mapagkukunan para tayo ay mabuhay sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Kaya nga po hindi natin maiwasan una na tayo po ay nilalang ng Diyos upang sa ganon ay gumawa. Yes, ang Labor Day ay araw po ng paggawa. Na siyang ipinapaalala sa ating mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Merong himno na kung saan ay gumawa. Yes, work. Well, meron din sinasabi sa banal na kasulatan, kung hindi ka gumawa, huwag kang kumain. Yes, kumain ka kung ikaw ay gumagawa. Di ba mga kapatid sa ating Panginoon Diyos? Nakakahiya naman yung umaasa na lamang at humihingi sa iba. Lalo na kung malakas pa tayo at lalo na kung meron naman tayong kakayanan na gumawa. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, gayon din pangalawa na kung saan ipinapaalaala sa atin sa larangan po ng paggawa ay yaong pagsusumikap. Yes, pagsusumikap sa larangan ng paggawa. At kaakibat niyan ang tiyaga, pagtitis, lalo na kung alang-alang para sa kapakanan at pangangailangan ng pamilya minamahal natin sa buhay. Well, kailangan natin na kung saan ay magsumikap. Well, ang sinasabi ng Kawikaan, Proverbs chapter 14, verse 23.
Maliwanag na sinasabi mula sa King James Version, in all labor there is profit. But the talk of the lips tendeth only to a penury. Sa lahat ng pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang pagsasalita lamang ay nagatid sa kahirapan. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, hindi naman pinagbabawal ng magsalita. Mahirap naman ang tao na hindi nagsasalita. Pero ang punto dito ay hindi lamang puro salita. Yes, hindi lamang puro pangako, hindi lamang puro na makukulay, na lumalabas na mga salita mula sa ating mga bibig. Pero kinakailangan na meron laging kaakibat na paggawa at pagsusumikap na nagtsatsaga, nagtitiis. Tama yung sinasabi ng kawikaan na kung tayo po ay gumagawa at nagsisikap, merong nagiging pakinabang. Well, hindi man yung biglaan, pero sa patuloy na paggawa at pagsusumikap, dahil meron tayong pangarap, meron tayong misyon at meron tayo na kung saan ay pinaglalaanan. Kahit mahirap, ine-enjoy natin. Kahit na struggling, challenging, pinagsusumikapan natin sapagkat nais natin ng pakinabang ng bawat lakas natin, ng bawat paggawa natin at pagsusumikap. Kaya ang taong gumagawa, masikap, nagtitiis, nagtsatsaga, malayo ang kaniyang mararating. Yes, at yan ay lalong magiging blessed ang kanyang magiging buhay, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po ang mga prinsipyong ito na inilalatag sa atin ay maaari natin panghawakan sapagkat kung puro salita lamang na walang kakibat na gawa ay yan ang tunguhin niyan ay kahirapan. Kinakailangan ng bawat salita kumikilos, gumagawa, humahakbang. Well, mga kapatid sa Panginoon, sa lahat ng pagsisikap ay may pakinabang. Hindi lamang puro ngaw-ngaw, kundi merong kaakibat na paggawa at pagsusumikap. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, pangatlo, na ipinaparating sa atin in our celebration of the Labor Day, kinakailangan po ang pagsusumipag, mga kapatid sa ating Panginoon, na kapatid ng paggawa at gayon din ng pagsisigap, ng pagtitis, at pagtsatsaga sa anumang ginagawa natin sa buhay, para sa pamilya, at sa lahat ng pinaglalaanan natin, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Well, anong sinasabi ng verse 4 ng chapter 10 ng Proverbs? In the King James Version, ganito po ang sinasabi, He becometh poor that dealeth with his slack hand, but the hand of the delight maketh rich. Ang mapagpabayang kamay ay dahilan ng kahirapan, ngunit ang kamay na masipag ay nagpapayaman. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, matalinhaga ang mga salitang ito. Pero merong puntos na pinaparating sa atin, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ho, ipinaggatiwala ng Diyos sa atin ang buhay natin, mga kamay natin, mga paa natin, isip natin, mga iba-ibang mga senses natin.
Lahat yan ay kaloob ng Panginoon. Bawat panahon, oras, araw at sa lahat ng pagkakataon, binibigay ni Lord in order for us to grab all of these different manifestation of God's blessings and opportunities sa bawat isa atin. Kanyang nasa tao na kung pasisinayaan niya ang isang buhay na taglay na merong paggawa na nagtsatsaga, na nagtitiis at gayon din na ginagawa ang lahat, nagsusumikap, hindi pansarili mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. At ang galaw na yan, ang estilo ng buhay na ganyan, mga kapatid sa Panginoong Diyos na masipag, na gumagawa at nagsisikap, tunay nga naman na lalo siyang i-bless ng Panginoon. Pero ang ginamit sa Proverbs na ito ay, ngunit ang kamay na masipag ay nagpapayaman. Kaya nga ho, ang mga kamay natin ay sikapin natin na kung saan ay hindi po madungisan ang mga ito. Maging sa hindi nilalagay sa kamay yung hustisya, yung paghatol, kundi ang mga kamay na ito, 10 mga daliri sa kamay, 10 mga daliri sa ating mga paayas na yan ay lahat ay nagagamit at tignan ninyo mga daliri natin na magkakaiba ng mga sizes. Merong mataba, merong sexy, at merong maliit, merong malaki, at merong katamtaman. Pero kung ang mga iyan nakaloob ng Diyos ay nagkakaisa, nagtutulungan at nakaakibat sa lahat ng himaymay ng existence natin bilang isang taong nilikha ng Diyos, pinagkakatiwalaan at pinagpapala sa araw-araw at isinasaalang-alang ang mga pantunan na kung saan makabubuti sa atin. Well, mga kapatid sa Panginoon, tama sinasabi ng Proverbs 10:4, ang mapagpabayang kamay ay dahilan ng kahirapan. Yes. Ngunit ang kamay na masipag ay nagpapayaman. Alam niyo, sa aking mga lakbayin araw-araw ay marami ako nakikita na kung saan ay mga iba't ibang konteksto ng kalagayan ng tao, yes, in the business realm, at gayon din sa mga nagtutulak ng kariton at nagpupulot ng mga plastic at yes, mga nagtitinda ng siomay, nagtitinda ng fishball, at gayon din sa mainit na panahon ay mayroong tulak-tulak na kung saan nagtitinda ng ng halo-halo, at gayon din na kung saan ice candy, yes, sa mga maliliit na mga negosyo at gayon din sa mga middle at na mga negosyo at mga dambuhalang negosyo, lahat ay kapahayagan na kung saan ang demand ng paggawa ay naroroon. At kung tayo po ay nasa lakbayin natin sa mga daanan po, meron din mga iba na kung saan ay yung mga merong kapansanan na lumalaban sa buhay, yes, na humihingi ng tulong. Meron din mga ganun, at meron din na kung saan ay mga magulang na bit-bit ang kanilang maliliit na mga anak at ginagawa ng kaparaan. Hindi natin alam kung ang mga iyon ay merong mga nasa likuran. Pero ang katotohanan dito, mga kapatid sa Diyos, ang buhay sa daigdig na ito ay lumalaban para sa paggawa upang magkaroon ng marangal na pamumuhay at meron siyang makain at matugunan ng pangailangan sa araw-araw, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, gayon din na ang ating tinatalakay na kung saan ay ang kahalagahan po ng paggawa at gayon din ng pagsusumikap
at gayon din ng pagsusumikap na merong kaakibat na pagtitiis na tiyaga, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Well, ang sinasabi ng Acts chapter 20, verse 35, sa King James Version, I have shown you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord that Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na ang ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mga mahihina. At alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Well, mga karaydon sa ating Panginoon, bahagi po ng ating paggawa, ng ating pagsusumikap, ng ating pagtsatsaga, ng ating lahat ng may kinalaman sa ating pong binibigyan toon na Labor Day, na hindi lamang ang araw na ito, kundi araw-araw, it's indeed a Labor Day. Bagaman mayroong sinasabi ang Diyos na isang araw, yung Sabat, ay ilaan naman natin upang tayo ay magpahinga at malubos natin na may bigay kay Lord ang sapat na ugnayan natin sa Kanya. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kaya nga po tayo po ay gumagawa. Not only for ourselves, not only for the family we belong, but even the opportunity to minister with other people in terms of extending our hands, helping others, yes, motivating others, empowering others, nurturing others, and even helping others to have a livelihood. Yes, tuturuan kung paano humuli ng isda. At yan ay napaka-importante na gampanin ng isang gobyerno upang ang kanyang mamamayan ay matugunan ang pangangailangan, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Not necessarily na bigay ng bigay ng bigay ng bigay, kundi yung itinuturo kung paano maging responsable ang tao at gayon din ay pinaggagalaw ang iba't ibang opportunities upang sa ganon ay magkaroon ng buhay na disente, magkaroon ng buhay na merong hanap buhay at magkaroon ng katiyakan na sa bawat araw ay merong kakainin. Yes, sa bawat araw ay okay ang magiging kalagayan ng kalusugan, ng pangangatawan, ng pamilya at gayon din, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na kung sino yung meron ay ang kanyang kamay ay hindi po nakaganito kundi open arms, open mind and open heart na kung saan ay ine-extend ang fruit of labor, the profit of a good work, mga kapatid sa ating Panginoon, so that the Lord will bless us more every day. Kaya nga tama yung sinasabi, yung kinote dito sa the book of Acts, sigit na papalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ayon sa ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! At gayon din panghuli, mga kapatid sa ating Panginoon, na kung saan lahat ng mga ito, yes, pinakapangunahin na hindi makakalimutan natin ay yaong sinasabi nga,
ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 in the King James Version. Ganito ang sinasabi, "Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God." Kaya kung kayo man ay kumain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang sa ikaluluwalhati ng Diyos. Well, importante po yan. Ano ba ang paggawa na kung saan nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Yes, gumawa ng tama. Mag-isip ng tama, mabuhay ng tama, makipag-ugnayan ng tama, at gayon din, maging responsable tayo. Maging accountable tayo mga kapatid sa Panginoon. At gayon din, na kailanman na hindi tayo makalimot. Yes, sa Kanya mismo. Mahirap naman kung saan ay lahat ng araw, pati na yung laan pas para sa Panginoon ay igulgul natin sa lahat at hanggang sa manghinang ating katawan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, we need to have also that special time moment with the Lord. Yes, in our everyday undertaking. Yes, kinakailangan natin kahit Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, we need to come unto the Lord in prayer, reading His words, and entrusting everything unto Him. At gayon din sa laan na araw. Yan man ay Saturday o Sunday, intendedly for the Lord alone, in praising and worshiping His holy name, and even reading and contemplating the Word of God through every message being extended sa atin mula sa ginagamit niya na itinitindig na mga lingkod. Na ang mga iyan ay nagsisilbing spiritual rechargement ng ating katawan, ng ating espiritu, ng ating kaluluwa, so that as we face again another week, another month, year round, mga kapatid sa Panginoon Diyos, yung semblance or holistic approach of being responsible, good stewards, and primordially, yung sinasabi nga ni Jesus sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Well, siyang higit na pangunahin natin. Yes, siyang higit na siyang laging good shepherd natin. Siya yung ating pinaka-mastery. Siya yung lagi yung ating pinaka-the boss. Siya yung ating Jehovah Jireh, great provider. Siya yung ating Jehovah Rapha, great healer. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, let this Jesus will continue to be our Lord and Savior and guidance through His Holy Spirit in our everyday life and work. And through that, we can enjoy Labor Day every day. Yes, with peace, with joy, with tranquility, and with productiveness. Hanggang dito na lamang tayo mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. At salamat po Lord at kami po ay muli mong pinalalahanan. Thank you so much Lord. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Well, batiin natin ating mga kapatid na kung saan ay birthday. Yes, dalawang kapatid na binabati natin na birthday nila kahapon. At natuloy din ang birthday ng Pastor Leonard Dato. At meron pa kasing ibang date ng kanyang birthday. Ano pa? Kahapon, happy birthday Pastor Leonard Dato. Diyan sa Batang Balanga City, Bataan, kung saan ay nasa, saan ba siya ngayon?
Bandang Boracay, yes. At gayon din ang kapatid na Don Petilo na nasa Malta, Europe. Happy birthday sa inyo. At ang mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito, kapatid na Per Valencia, dyan sa bandang Bagong Barrio, na Caloocan City, Metro Manila. Happy birthday at gayon din ng Pastor May Rose Tandayon ng San Jose del Monte City ng Bulacan. Happy birthday. Rose Badwa ng Laora Nueva Ecija. Happy birthday sa iyo. May Navarro ng City of Bacoor, Cavite. Happy birthday. Roy Albano ng San Mateo Isabela. Happy birthday sa iyo. At gayon din ang kapatid na Rick Simon Dice ng Kabangga na Sambales. Happy birthday. At maging si Noli Enriquez. Saan ka man? Happy birthday. Jedidia Malapitan ng Iloilo City. Happy birthday po. Maribel Misa Luna ng San Fabian, Pangasinan. Happy birthday. Junel de la Cruz ng Rojas, Isabela. Happy birthday. At ang kapatid na Junel Tangonan Lumaday. Happy birthday. Marcelo Nazaro ng Princess Urduhan, Nara, Palawan. Happy birthday. At gayon din ang kapatid na May Tangonan Hermoso. Happy birthday po sa inyo. At gayon din po ang kumaring Marieta Coloma ng Quezon City. Happy birthday. Yes. At sino pa? Tita Mayat ba yan? Yes, kumaring. Bilma Dumlaw Agalos sa kanyang 90th birthday dyan sa bandang Quezon City. Yes. Maalala natin ang ating kamanggagawa noon, Reverend Bernardo Agalos. Yes, happy birthday. Kapatid, purihin natin ang ating Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagagalak na binabati at ipinapanalangin lahat po ng nabanggit na mga pangalan at lahat pa ng mga hindi namin mabanggit na mga pangalan na birthday nila saan man sila dako naroon sa buong mundo kasama na Panginoon. Lahat po ng mga sanggol na isinilang sa araw na ito. Patuloy mo silang pangunahan, proteksyonan. Pagpalain, Panginoon, sa araw-araw at nawa, Panginoon, sa natatanging araw ng bawat isa sa kanila ay hindi po sila makakalimot sa iyo, kundi maalaala kanila, Panginoon Diyos, na nagpapasalamat, nagtatalaga ng kanilang mga buhay sa inyo, Panginoon. Yes, Lord, marami po nakaarawan ng daratal po sa kanilang buhay. Na inyo pong patuloy na pinagpapala, nililigtas, pinagtatagumpay, pinasasagana, Panginoon. At pinalalago, pinatitibay ang kanilang pananampalataya at espiritual na pamumuhay. Sa ngalan ng Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At awitan po natin sila. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim,
laging payapang buhay mong angking, lumawig na waang iyong buhay. At mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na waang iyong buhay. At mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng my birthday at gayon din ng mga sanggol na isinilang sa araw na ito. Hallelujah at praise the Lord. Ating pong yes, i-recognize din ng kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din na kung saan na ipinaparating po natin ang ating pagkikisang damdamin sa buong pamilya ng mga Arsiaga dyan sa bandang Tarlac. Sa pagpanaw ng kumpare, yes, Reverend Simeon Labasan na Arsiaga, na naging roommate ko pa dyan sa bandang Union Theological Seminary, Philippines, nung kami po ay nag-aaral dyan. Yes, aming Ama at aming Diyos, inyo pong igawad ang inyong pamatnugot sa buong pamilyang ito, upang sila, Panginoon, ay dulutan ng kaaliwan, ng kalakasan at gayon din na patuloy nilang panghahawakan, Panginoon, ang pangako mo ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Gayon din naming Ama at aming Diyos, ng biyaya na kailangan nila sa panahon na ito ay inyo pong ipagkaloob sa kanila. Maraming salamat po, Diyos, sa mahabang buhay pinagkaloob mo kay paring Reverend Simeon Labasan Arsiaga at sa mahabang panahon na kanyang ipinaglingkod sa United Methodist Church, sa iba-ibang mga churches diyan sa bandang Central Luzon. Yes, Lord Jesus, buhay at paglilingkod, ministeryo at liderato kailanman na nakapagbigay ng impact sa bawat kaani, bawat local church na inyo po siyang kinasangkapan, Panginoon. Yes, Lord Jesus, salamat po sa kanyang dinasayang at pakinabang na buhay. At ngayon, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala ang kanyang buong katawan, espiritu at kaluluwa sa iyong mga kamay, sa inyong walang hanggang pangangalag at paghahari sa kanya sa langit na lang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, shout out sa ating kapatid na Laila Neri ng Bacoor City, Cavite. Salamat po sa inyong pasalubong na blessing. Hallelujah at patuloy po kayo na pagpalain ng ating Panginoon. At gayon din, shoutout sa ating kapatid Lorna Bachoco ng Bacoor City, Cavite. Yes, last Saturday nung ginaid tayo sa isang kapatid diyan sa bandang Bacoor City din na kung saan ay karoon ng pagkakataon upang madalaw ang kapatid na Shirley na nasa karamdaman sapagkat pumutok na yung kaniyang breast at marami pang anak niya, 5 yata, at yes,
Ito ay mula sa bandang parang Ilagan City, Isabela, pero dito siya nakatira sa Bacoor City. At naipanalangin namin ang kapatid Shirley Ria. Yes. And it's indeed an opportunity to minister with her. At pinalangin natin at patuloy na pinapanalangin. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Yes, Shirley Ria, igawad mo, Panginoon, ng tatag ng loob, ng di nawawala na pag-asa sa kanyang puso, yes, matibay na pananampalataya, na manghawakan siya sa iyo kasamang kanyang buong pamilya. Na, Panginoon, ay malagpasan niya ang pagsubok na ito at gumaling siya mula sa kanyang karamdaman sa breast. At umasa kami, Panginoon Diyos, na ipagkaloob mo pa sa kanya ang mahabang buhay at gayon din ng kalubusan ng kanyang kagalingan at gayon din, Panginoon, ang katugunan sa bawat pangangailangan nila sa araw-araw, and that we claim and we declare, O Lord Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. And praise the Lord. At gayon din akong saan, it's indeed an opportunity also to visit the Sia family sa Bacoor City, na kung saan ay meron din naging malubhang karamdaman kapatid na Macrino Sia, isa sa kanib ng kanilang pamilya. At nadalaw natin nung Sabado, at shout out sa mong pamilya. Salamat po sa isang supot na Apple Mengos na inyong pong pinagkaloob. Purihin natin ang pinapanalangin natin na dahan lang sa kung saan ay nasa pagamutan sa Imus City, Cavite. Along Aguinaldo Highway, ang kapatid na Macrino Sia, yes, kung saan ay na-stroke. At nailabas din ang isang hapon ng isang araw. At thank you, kapatid na Roy Simborio ng Bacoor City, Cavite, na kung saan ay sinamahan mo ako upang pumunta doon sa Imus City Hospital upang madalaw sana ang kapatid na Macrino Sia, pero siya po ay nakalabas na pala at nasa bahay na. Kaya nga po, pagpala ng Panginoon sa kapatid na Roy Simborio. Salamat sapagkat napakainit ang panahon at sa halip na tumo kami immediately sa bahay ng kapatid na ito, ay kami po ay chance bandang barangay Digba ng Bacoor City, na kumikop naman kami ng halo-halo at plus po rin ang Panginoon. Salamat kapatid na Roy Simborio, at gayon pagkatapos ng kainan ay kami po ay tumuna sa bahay ng kapatid na Macrino Sia, yes, at salamat sa Panginoon to minister sa kanya, at gayon din sa bawat pamilya doon mga kapatid, at gayon din na kung saan ay struggling siya sa pagkakataon na yun, na kung saan ay ginagano ng kanyang dibdib, at malapit na nga na kung saan ay kunin ni Lord kahapon po, yes, ng hapon. At ay panalangin natin ng buong pamilya, higit sa lahat ng kapatid na Macrino Sia. At ang naging panalangin na natin ay ipinagkatiwala natin ng tuluyan kay Lord, yes, sa kamay ng ating Lord. Ang kanyang katawan, espiritu at kaluluwa, at nabalitaan ko kagabi ay pumanaw na ang kapatid na, yes, Macrino Sia, at pinaparating po natin ang ating pakikisang damdamin sa buong pamilya, at pagkatapos po ng ngayong araw ng live at gayon din ng ating marketing ay ating pong hanapin kung saan nilagak ang labi ng ating kapatid na Macrino Sia. Yes, Lord Jesus, inyo pong pangunahan ang buong pamilya ng mga Sia. Yes, malungkot man na pangyayari sa kasi senior citizen niya, kapatid na ito. Bagaman din niya nalagpasan, pero
mas maganda ang kanyang kihinatnan sapagkat kung siya'y ooperahan pa siya sa ulo na mayroong blood clot, ay magiging gulay din siya. Kaya salamat po Diyos sa mas lalong magaling na kagalingan para sa kapatid na Macrino Zia, sapagkat diyan na siya sa banal na piling mo ma-enjoy ang kalubusan ng buhay. Lord Jesus, ang banal na kaaliwan ng iyong banal na Espiritu, ang kalakasan na inyo pong maidudulot at gayon din ang pangako mo ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan ay yakapin ng buong pamilya, Panginoon Diyos. Biyayaan mo sila sa bawat pangailangan nila sa panahon na ito, Panginoon. Gayon din salamat po sa naging buhay ng kapatid na Macrino Zia, at gayon din o aming Ama at aming Diyos na kung saan ay amin muli na ipinagkakatiwala ang kanyang katawan, espiritu at kaluluwa sa iyong mga kamay, sa iyong paghahari at pangangalaga sa kanya sa banalalaan. Sa tanging pangalan mo, Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo ba mga karaydon sa Panginoon dito sa Bacoor City, Cavite, ay kung saan-saan tayo kinakasangkapan ng Panginoon sa mga hindi natin kilala, yes, mga nababalitaan natin na mayroong karamdaman na pinupuntahan natin at pinapanalangan natin. Karamihan sa kanila mga kapatid sa Diyos ay mula sa Roman Catholic Church. Pero ang ministeryo ng Lord para sa bawat sa kanila, it's indeed an opportunity to minister with these people. Not necessarily encouraging them to be part of the church we belong, but the ministry that reaches out people in the name of the Lord Jesus Christ. Yes, here, there, and elsewhere. Laging merong binubukas ng ating Panginoon na pintuan ng paglilingkod at ministeryo. Hallelujah! At yan ay dumarating ang tawag ng paglilingkod. Gayon din na kung saan o aming Ama at aming Diyos ay amin pong dinudulog sa inyo ang ina ng kapatid na Diaz y Reverenda Dennis Loresto dyan sa bandang Palawan, para po sa kanyang lubos na kagalingan, Panginoon, sapagkat nagkaroon po sila ng di inaasahan na vehicular accident. Ganun pa man o aming Ama at aming Diyos, aming idinudulog sa inyo ang kapatid na Nanay Chita Loresto, para sa kanyang kagalingan, recovery, restoration, good health and wellness, and even spiritual and financial blessing na kanilang pangangailangan. Gayon din, Panginoon, ang mga iba na kung saan ay kasama sa vehicular accident. Ganon din po ang gawin ninyo, Panginoon, at gayon din na pagpalay mo ang kanyang anak, ang Diaz si Reverenda Dennis Loresto, upang mapagpala lalo, Panginoon, ang kanyang ministry at leadership at pinapangunahan niya na distrito, kasama, Panginoon, ang kanyang buong pamilya at gayon din na katugunan sa lahat po ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, yan po ng aming panalangin lahat, magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Gayon din na mula sa ating kapatid na Eunice Asis Poblete ng California, USA, sa kanyang pinarating na mensahe via Facebook Messenger account. Ang kanyang sinabi, "Good day everyone, one day at a time to enjoy the weather with the caution." Yes. Stay cool and hydrated always. Thank you, Bishop, for always sharing your wisdom, creativity, and dedication in your ministry. Your songs and poems, compositions, and creativity are manifestation of God's outpouring blessings. Continue to stay healthy, happy, and inspired in serving Him faithfully. God bless everyone. Thank you so much for this
for these encouraging words. Yes, purihin ang ating Panginoon Diyos, and to God be the glory. And please extend my regards to your whole family, the family of Poblet, and even the clan of Asis, somewhere dyan sa bandang United States of America. Well, my prayers for you at gayon best wishes sa lahat po ng inyong mga pinagdadanan. Yes, gayon din sa bawat isa na kung saan stay safe and healthy always, lalo na sa panahon na ito. Hallelujah and praise the Lord. Yes, shout out sa buong pamilya ng Poblet at gayon din Asis Clan dyan sa bandang California, USA. Aming Ama at aming Diyos, patuloy po namin na idinudulog lahat po sila na kung saan ay nasa kalagitnaan din ng kanilang kalagayang pangkalusugan, aming Ama at aming Diyos. Katulad po ng kapatid na Reverend Bernard Basig na nasa USA, Reverend Simeon Labasan, na Reverend Dante Bong Simon, nandyan din sa bandang California, USA. Gayon din ang kapatid na Marites Herman na nasa Japan, Reverend Abet Villes and Don ng Hala-Hala, Rizal na nakabase dyan sa bandang Quezon City, Maricel Gadi Tantenko ng Hermosa, Bataan, Bernales Grace Maoyaw Roberts sa kanyang baby na nasa kanyang sinapupunan sila dyan sa bandang West Virginia, USA. At gayon din po ang kapatid na Iason Espiritu Domingo ng Quezon City, Mirna Bennett ng California, USA, Nore Bibat ng Cebu, Visayas. Gayon din aming Ama at aming Diyos ang kapatid na Teresita Yumol Mendaros at Connie Bio ng Dinalupihan, Bataan. At ang kapatid na Ami Pianar at Pastor Olivero Chia at ng kanyang asawa Stephanie Rizario Chia ng Bible Baptist Church ng Cebu City. At gayon din po ang Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar, Corazon Navarro, Mary Navarro, Reynaldo Navarro ng Sito Balanga, Bataan, Pastora Baby Bulgado at ng kanyang anak na Connie Bulgado ng Camarin, Caloocan City, Namnama Abelia ng Quezon City, kapatid na Nika Cruz Bagtas at Nanay Sophia Mercado ng Bataan, Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas, Hides Tian Pulido ng Calawag, Quezon, Doktora Pura Bawan ng Sito Balanga, Bataan, Ami Celestina ng Amelita Celestina ng Talim Island, B ng Rizal, Uncle Pedro Gallardo Tangonan Sr. Diyan sa bandang Antipolo City, Lenlen Tangonan Lianyo ng San Mateo Isabela, Angela Urizal Del Leon ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Gayon din po ang kapatid na Jane Lumacan, Mila de la Cruz Simon ng Cleveland, Ohio. At sila mula dito sa bandang Bacoor City, kapatid na Teresita Cabrigas, Rosemary Amagsila, Sani Puenya Puerte, Efren Tanglao, Isagani Pascua, Bert Arellano. Lahat sila, Panginoon, ay meron din taglay na mga karamdaman. At gayon din ng kapatid na Angelita Lood ng Mindanao, Denmark Envoy. At gayon din po aming Ama at aming Diyos ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng San Miguel, Bulacan. Lahat po sila, Panginoon, sa magkakaibang pinagdadaanan pangkalusugan, na kayo po ang siyang higit na nakababatid sa kanilang kasalukuyan na kalagayan ngayon. Na ipinapanalangin po namin sila, O Diyos, na inyo po silang katagpuin ng personal sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu at marapatin niyo, O Diyos, na inyo pong biyayaan sila ng kanilang mga kailangan, nakagalingan, restorasyon, recovery, good health and wellness. Even spiritual and financial blessing, O Lord Jesus, marapatin po ninyo. And that we claim and we declare and even to bless the family they belong. Yes, in Jesus' name, yan po ang aming panalangin sa lahat po ng merong mga pinagdadaanan na karamdaman at gayon din
Sila na mayroong problema at mayroong mga alalahain sa buhay, tulungan mo sila na malutas ang lahat ng iyan. O aming Ama at aming Diyos, ang patuloy na paglikas ng mga tao diyan sa bandang Republika ng Sudan ng North Africa. Kasama na dyan, Panginoon, ang mga overseas Filipino workers na Panginoon kanilang kaligtasan, proteksyon at sila'y mapayapa, ligtas na mailikas, Panginoon. In the mighty name of Jesus, yan po ay aming panalangin at gayon din na ang kapayapaan para sa nangyayari dyan na kung saan ay kakarapan din nagkaroon ng civil war, Panginoon. Yes, marapatin nyo na matigil na ito at gayon din ang mga iba pa na nangyayari na digmaan dyan sa bandang Middle East at gayon din dyan sa bandang Europa between Russia and Ukraine at gayon din ang mga napipintong sigalutan lalo na sa mga pinagagawa na isla. Marapatin nyo, Panginoong Diyos, ang mangibabaw pa rin ang iyong kaharian, ang iyong kapayapaan, ang iyong kabanalan, ang iyong katwiran at gayon din ang katarungan, Panginoong Diyos. Nang mas piliin pa rin ay ang pagkakaisang pagmamahala ng pagtutulungan at gayon din ng pagpapalakasan upang umunlad ang mga bansa. Lord Jesus, ang aming presidente at ng kanyang kasama ay nagpunta kahapon dyan sa bandang United States of America sa isang working visit with President Biden ng USA at marapatin niyo, Panginoon, yung patuloy na pag-iingat, pagliligtas at gayon din ang katagumpayan sa lahat po ng itineraries at mga pag-uusapan dyan, Panginoon, para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Lord Jesus, kasamayan niyo kami sa buong maghapon na ito at gayon din sa lahat po ng aming mga gawain ay maging matagumpay po. At gayon din, Panginoon, patawarin mo kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang. At gayon din, Panginoon Diyos, ang katagumpayan ng selebrasyon ng Labor Day sa buong bansa. At gayon din sa lahat ng dako ay ito po ay makapagbigay ng challenge upang sa ganun mapabuti ang kalagayan po ng paggawa. Yes, para sa bawat mamamayan, para sa bawat pamilya, tungo sa kaunlaran, tungo sa magandang buhay. Binabalik po namin lahat ang paborit pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Kumusta kayo? Mga karaydon, sa ating Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagkikisa sa gawain na ito, sa inyong panalangin, sa inyong pagsuporta at gayon din sa inyong pag-likes, sa pagpalo at gayon din sa pag-share sa bawat episode ng Wide on Ministry. Voluntarily, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din na kung saan pinaparating natin ng shout out kay kapatid na Joya Santos, Willie Tamayo, Lisa Santos Tamayo at ang kanilang anak na si Guillaume dyan sa bandang Punturin ng Valenzuela City. Yes. Metro Manila. Yes. God bless the whole family. Maraming salamat. Yes. Purihin ang Panginoon Diyos at lalo kay ingatan at gabayan pagtagumpayin ang inyong mga trabaho, hanap buhay dyan. Ingat kayo lagi. At gayon din shout out sa Trinity Methodist Church ng Punturin, Valenzuela City, Metro Manila. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, at gayon din nakaingat tayo sa mainit na panahon na ito. Uminom tayo ng tubig 8 to 10 na glasses per day. Yes, ingat tayo at huwag tayong magbabad sa kalagitnaan ng mainit na panahon. Mahirap po ang magkasakit at mainam yung tayo po ay ligtas. Well, tunghayan natin ang ilang mga comments na inyo pong iparating sa himpilan ng Wide on Ministry. How are you, my dear Josie Rose, Evangelista sa Liben ng Maria Aurora, Aurora Province. God bless the whole family at lahat kayo dyan sa bandang Aurora. Hallelujah. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Maraming salamat. Gayad din po sa inyong lahat dyan. WW po ng puso mo ka ng tao na para gayad din ang panalangin. How are you, my dear kabayan? Billy Ripalda ng San Mateo Isabela. Kumusta kayo dyan? God bless the whole family. Lahat kayo dyan sa bandang San Mateo Isabela. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop. God bless.
po. Keep safe always, Bishop. Good morning. Maraming salamat gayon din po sa inyo dyan. Kumusta naman kayo dyan sa bandang Bangbang, Nueva Vizcaya, kapatid na Erlino Pasyon. God bless the whole family at lahat po kayo dyan sa bandang Nueva Vizcaya. Ang kanyang comment, good morning Bishop, joining po from Crossroads, United Methodist Church, Bangbang, Nueva Vizcaya. Shout out sa church neighbor. With my wife, Lilua Joy Asis Pasyon. Yes, shout out sa inyo. God bless your ministry. Maraming salamat. Binibigyan po ng puso at gaya din panalangin. Yes, how are you my dear Pastor Pablito Pulyantes ng Binangon Rizal? God bless you, the whole family, lahat kayo dyan sa bandang Binangon. Na ng kanyang comment, good morning po. Purihin natin ang kanyang comment. Yes, good day. Kanya, salamat at meron kasamang kape. Hallelujah. At gayon din, how are you my dear, newly chosen, consecrated and sent out the Regional Bishop of Palawan Methodist Regional Conference in the person of Bishop Roger Marquez. God bless the whole family, your ministry, your leadership, and the whole of your constituents of leadership. Hallelujah. Please extend the regards to how many districts we have already in that conference. Yes, 3 in the Palawan. Yes, parang Espada at gayon din dyan sa bandang parte ng mga Coron. Yes, gayon din ng mga iba pang mga bayan dyan. Hallelujah. At 5 districts or 4 districts. Hallelujah, whatever it be. Yes, please extend regards to all the members, local churches, districts, and the workers, men and women of faith. God bless you all. Purihin ang Panginoon Diyos. At miss natin ang Palawan at matagal na po na hindi tayo nakapunta dyan. Hallelujah. At ang kanyang comment ay good morning. Maraming salamat, Real Bishop Roger Marquez. Good morning din. How are you, my dear co-worker in the Lord sa Vineyard, Reverend Bonifacio Bonigansit, and his loving spouse, Deaconess Elisa Adormegansit dyan sa Batangas City, Cavite, at gayon din dyan sa kanyang destino ng Shadalina Village Methodist Church ng Trece Matera City, Cavite. God bless the whole family, your ministry, your leadership, the church, at gayon din ang kabuuan ng Cavite. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga po, Bishop, at sa lahat ng Ride on the Ministry. Hallelujah. Thank you very much. Likewise. Gayon din na mula sa ating kapatid na Governor B. Yes, Vilma Domingo ng Pansol, Diliman, Quezon City, Manila. God bless the whole family. Lahat po kayo dyan sa Batang Quezon City. Ang kanyang emoji comment ay good morning habang siya ay nagsisipilyo. Hallelujah. At gayon din na have a great day. Kanya, thank you. Likewise. At gayon din na kanyang emoji ng panalangin. Merong nakasulat na blessed sa ribbon at gayon din merong mga stars. At ang kanyang emoji ng puso. Yes, meron ng mga stars at nakasulat na amen. Hallelujah. How are you, my dear kapatid na Elaine Malon sa Merkado? Kumusta si Nanay Sophie at gayon din ang work mo dyan sa bandang Bataan? God bless you, the whole family, your work at lahat kayo dyan sa bandang Bataan. Ang kanyang comment, blessed morning po, Bishop Litangon and Ma'am Jean. Thank you very much. Likewise po. Ayan, shout out din sa kating kapatid na Nel Danunan dyan sa Batang California, USA. God bless the whole family at lahat kayo dyan sa Batang USA. At gayon din ang kating kapatid na Tita Corazon Navarro ng Sito Balanga, Bataan. God bless you, the whole family at lahat kayo dyan. Kapatid na Minad Vilacruz din sa Batang Calaga, Batangas. God bless the whole family at ang kabuuan ng Bataan, ng Batangas. Hallelujah at praise the Lord. Yes, how are you, my dear co-worker in the Lord? Pastor Babe Bulgado ng Camarin, Caloocan City, Metro Manila. God bless the whole family at lahat kayo dyan sa bandang Caloocan City. Ang kanyang comment, blessed morning po, Bishop Lito Saradon Ministry. Love you all family.
Maraming salamat. Gayon din po sa inyong lahat dyan at gayon din ang kanyang emoji ng puso. Meron lang mga stars at meron kasulat na amen. Hallelujah. At ang kanyang emoji ng panalangin, puso, puso, puso. At gayon din ng kanyang emoji ng rosas, 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 rosas. Meron siyang 5 rosas. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta ka, missionary pastor? Yan, Sunny Likigan. Yan sa bandang Valencia, yes. Oriental, Negros Oriental, yes. Kumusta ngayon ang church natin dyan? Please extend regards all of you dyan. At God bless you, lahat kayo dyan. Ang iyong ministry, ang iyong leadership, pagpalain ng Panginoon. Yes, hallelujah. Ang kanyang comment, mapagpalang Labor Day, Bishop Litangonan, mga lingkod ng walang holiday. Amen, hallelujah. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Added comment mula sa kapatid na Josie Rosa Evangelista Saliben. Amen. To God be the glory sa napakayamang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry. Bishop, thank you very much. Likewise, pwede ba na mukha ng tao, panalangin, puso. Yes, purihin po natin ang Panginoon. Yes, added comment mula sa kapatid na Pastor Baby Ulgado. Amen. Amen at amen. Pwede po ng panalangin. How are you, my dear Kumari? Yes, Educator Jocelyn Makatugal Bakling. At gayon din ang iyong minamahal na iniirong. Yes, Reverend Alex Bakling ng yes, sa Living Water Methodist Church sa Barangay of Gaben, Maribel sa Batang gayon din dyan sa bandang City Balang, Kapatan. God bless the whole family, your ministry, your leadership, at gayon din lahat po kay dyan sa bandang Bataan. Well, ang kanyang comment, happy birthday everyone, God bless us all. Yes. Ayon din ang added comment ating Pastor Baby Bulgado, pakisama po sa prayer, Connie at me, Bulgado family. Yes, in the mighty name of the living God in Jesus Christ, we entrust to you the whole family of Bulgado at lahat po ng kanilang pinagdadaanan sa kasalukuyan, at gawin po ninyo, Panginoong Diyos, na malalakas, matitibay ang kanilang mga katawan at kalusugan, at gayon din na patuloy po ninyo na i-bless sila sa lahat po ng larangan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen. At amen sa Panginoon, at shout out kay kapatid na Connie Bulgado. Yes, added comment muna sa kapatid na Pastora Sunny Likigan. Bishop Litangonan, pakipray, maibalik kapayapaan dito, Negros Oriental, Valencia. Mabuhay and God bless you. Yes. Hindi naman natin na kung saan masalimut po ang nangyayari dyan sa bandang Oriental, yes, Negros Oriental, dahil po sa mga nangyayari mga patay, at pati yung governor dyan, Governor Digamo, ay pinatay. At ongoing ang investigation dyan sa Batang Senado, at gayon din sa mga ilan pa na nangyayari, so that justice will prevail. Yes, sa Lord Jesus, nagkakaisa kami, Panginoon, na ipanalangin ang kabuuan ng probinsya ng Negros Oriental, kasama na ang bayan ng Valencia, at sa kabuuan nito, Panginoong Diyos, upang sa ganon ay maibalik ang kapayapaan at gayon din ang kumpiyansa ng mga tao. Yes, Lord, that Jesus, marapatin mo at gayon din na kung saan na i-bless mo lahat po ng mga pamilya at lahat po ng establishmento dyan, at gayon din pa, Panginoon, ay matigil po ang mga karahasan at patayan na nangyayari dyan, O Diyos. At gayon din sa kasalukuyan na nangyayari po na investigasyon dyan sa Batang Senado, at gayon din sa Department of Justice, at gayon din sa mga nakapasok na sa mga korte. Lord, that Jesus, ang katarungan, yes, ang siyang magibabaw, at gayon din ang katotohanan, Panginoon, upang sa ganon, lahat ng napaslang, yes, ay mabigyan ng karampatang hustisya, Panginoon. In the mighty name of Jesus, at gayon din kung sino ang mastermind, at gayon din ang kasabwat sa mga patayan na ito, Panginoon, ay mahuli at makulong. Sa ngalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Yes, shout out sa lahat po ng mga taga Negros Oriental, yes, gayon din dyan sa bandang bayan ng Valencia. At ang ating church yan, hallelujah.
How are you, my dear Hamets de la Cruz, dyan sa bandang Santa Cruz, Laguna? God bless you, the whole family. Lahat po kayo dyan sa bandang Laguna. Kanyang comment, amen. Yes, how are you, my dear kapatid na Sherwin de la Cruz, Leonardo? Yes, Pastor. God bless you, your family, your ministry, your leadership, at gayon din lahat po kayo dyan sa bandang Palawan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang kanyang comment, pray for our family, Bishop God bless from Galilee Methodist Church, San Vicente, Palawan. Shout out. Galilee Methodist Church, San Vicente, Palawan. Yes, Lord Jesus, inyo pong pagpalain at marapatin, Panginoon, na patuloy na i-bless, pagpalain at gabayan, pangunahan po, Panginoong Diyos. Ang aming pastor, Sherwin de la Cruz Leonardo, na asawa ng aming pastora, Maylin Rose Estrada. At umaasa kami, Panginoon Diyos, na i-bless mo siya ang kanyang leadership, sila mag-asawa. Gayon din na maging mabunga po, Panginoon, ang kanilang mga paggawa, mga ministries and mission. At i-bless mo, Panginoon, pati ang Galilee Methodist Church upang ito ay patuloy na maging malalim, tumatag at gayon din na patuloy na lumago at patuloy ang kanyang outreaches, mission and evangelistic na kanyang gawain, Panginoon. Matugunan din ang kanilang mga pangalan sa araw-araw. In the mighty name of Jesus, yan po ng aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah! Shout out Galilee Methodist Church, San Vicente, Palawan, at gayon din na shout out kay Pastora Maylin Rose Hentalian Estrada. Hallelujah! Praise the Lord. Gayon din, what you, my dear kapatid na Betty Jane sa Libersosa ng Ilagan City, Isabela. God bless you, the whole family. Lahat kayo dyan sa Batang Cagayan Valley, Luzon, Region 2. Hallelujah. Ang kanyang kaming papagpalang araw po sa ating lahat. God bless us all po. Bishop Lito, thank you very much. Gayon din po sa lahat po sa inyo dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po. At gayon din, thank you so much, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, Holy Spirit. Yes, ang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos, nahayag sa tatong persona, pero isang Diyos, at gayon din ang mga 5,000,000, di ba, bilang ng mga angels ng Panginoon sa buong kalangitan, ang buong kaharian ng Diyos, the kingdom of God, na kiniklaim natin araw-araw, kingdom favor, sa bawat isa atin, kingdom peace, sa bawat isa atin, kingdom faith, sa bawat isa atin, kingdom love, sa bawat isa atin, kingdom joy, sa bawat isa sa atin, kingdom hope, sa bawat isa atin, kingdom victory, sa bawat isa atin, kingdom overflowing grace, sa bawat isa atin, and kingdom fruitful and victorious 2023 and beyond sa bawat isa atin, at gayon din na kingdom Labor Day sa bawat isa atin. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah and praise the Lord. Ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang papalang po sa bawat isa atin mula episode 1038 tungo sa marami pang episode nating harapin mula Lunes hanggang Biyernes. Yes, hallelujah, praise the Lord. And may we, successfully accomplish whatever work natin pong gagawin sa buong araw na ito. Ingat tayo at gayon din ma-enjoy natin ang presence ni Lord. At gayon din ng mapayapa, maluwalhati na muling pagtulog, pagpapahinga sa daratang na buong magdamag at magising tayo muli sa darating na panibagong umaga. Na merong smile, na merong kagalakan, at okay ang ating mga kalusugan. Babay po sa ating lahat at sa muling pagkikita. God bless us all. Shalom po sa bawat isa atin.